News Bumble. News Bumble. News Bumble. Weekend News. Araw ng Sabado. Today is January 24, 2026. Regiment Banjo po lamang na kumikilala sa kadakilaan ng lahing Pilipino. Narito ang ating Weekend News. Dating Senador Bong Revilla Jr. sumurrender na sa CIDG. Impeachment complaint para kay PBBM na file na sa Kongreso. Mga baril ni Charlie Atung-ang kanselado na mga lisensya. ICI investigasyon sa flood control tuloy pa rin. Literal na mga buwaya tumami sa Palawan. Korupsyon sa Bureau of Fire and Protection, 15 billion pesos kada taon. State visit ni PBBM sa United Arab Emirates. Dating TPWH Secretary Manuel Bonoan niloko si PBBM at train collision sa bansang Espanya. At ngayon sa ating mga detalye. Mga balita, dire-diretso na, walang preno. Weekend. Sa una nating balita, sa balitang nasyonal. Nitong nakaraang Lunes ng gabi, sumurrender na si dating Senador Bong Revilla Jr. sa tanggapan ng CIDG sa Camp Crame matapos na tumanggap ng warrant of arrest ang senador sa kaso ng flood control controversy. Nakakalungkot po, parang wala yata ng due process. Pero ganun pa man, naharapin ko to ng walang takot. Kung ating matatandaan, si dating Senador Bong Revilla ay kaalyado ni PBBM sa nakaraang midterm elections. Ayon naman kay DILG Secretary John Vic Rimulya, walang special treatment para sa dating senador. Mga balita, dire-diretso na, walang preno. Weekend. Patuloy tayo sa ating balitang nasyonal. Sa Kongreso, na-file na ang kauna-unahang impeachment complaint labang kay Pangulong BBM. Ang kaso, graft and corruption, a betrayal of public trust. It's not a question that the answer to which I am faced, because that is precisely what prevents ordinary citizens from actually exacting accountability. Matatalo din po ako. Bakit pa? Para ke pa? The only way for evil to triumph is for good men to do nothing. And if someone does something, then at the very least, in my case, I could rest at night knowing I at least try to do the right thing. Win or lose. Ito yung gustong pag-usapan ng taong bayan, hindi puro sa social media. Ito ay sa tamang forum natin dadalhin. At naniniwala kami sa saligang batas, public office sa public trust, that no one, not even the president, is above the law. So sabi nga, mapanagot ang dapat mapanagot. Sa panig naman ni Congressman Sandro Marcos bilang chairman ng House Committee on Rules, hindi na magawa pang hadlangan ang nasabing impeachment ng kanyang ama, ayon kay Assistant Majority Leader Congressman Kit Flores. I think there is no choice for him because it really says that it has to be referred to the Committee on Justice. So even if he is the majority leader and even if the impeachable officer that is complained of is his father, wala siyang magawa because ang procedure talaga is that after it is included in the order of business, then
in 3 days, it has to be referred to the Committee on Justice. News Pamor. News Pamor. Patuloy ang inyong panonood ng News Pamor. Mula sa Firearms and Explosive Office, kinansela na ang license to own and possess firearms ni businessman Charlie Atong Ang. Binigyan ng ilang araw upang isurrender ang mga baril, subalit ito'y hindi na-isurrender. Kaya't loose firearms na ang tuling sa 6 na baril ni Charlie Atong Ang. Nagpapatuloy ang balitang nasyonal. Tuloy pa rin ang investigasyon ng ICI ayon sa Malacanang sa kabila ng pagbibitiw ng 2 commissioner sa Independent Commission on Infrastructure o ICI. Wala pang desisyon ang Pangulo kung ito'y isasara na. Ayon kay USEC Attorney Claire Castro, sa ngayon, wala pong anumang panag-uutos pa ang Pangulo, kundi ipagpatuloy pa rin ang kanilang mandato. mga balita, dire-diretso na, walang preno. Ito ang News Pamor sa ating balitang lokal. Sa usapin ng mga buwaya sa gobyerno, literal na mga buwaya ang dumadami sa bilang sa lalawigan ng Palawan. Dati sa bilang na 600 na mga buwaya sa lugar, ngayon pinaniniwalaan na mas dumami pa ang bilang ng mga ito sa karagatan ng Palawan. News Pamor. Mga balita, dire-diretso na, walang preno. Weekend sa balitang nasyonal. Sa korupsyon sa DPWH, maging sa ahensya ng Bureau of Fire and Protection, kada taon, kumokobra ito ng 15 billion pesos ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla. Kung di nila ibigay yung gusto mo, sila ang mananaig. Kung di nila ibigay yung gusto mo, sila ang kikita. Hold upin ka talaga. Sila ang hari. News Pamor. News Pamor. Sa balitang international, sa imbitasyon ng Pangulo ng UAE, dadalo si PBBM sa Abu Dhabi Sustainability Week o ADSW. Bahagi ito sa working visit ng Pangulong BBM sa Middle East. Ganon din, nagkaroon ng pagkakataon na magsalita si PBBM sa Filipino community sa Abu Dhabi. You are the source of pride and honor of our country. Today, the United Arab Emirates is home to one of the largest Filipino communities in the Middle East. Isa nating tinitignan at inaaral ang mga issue na dapat mabigyan ng agarang aksyon at solusyon. Ating hinihimay ang mga suliranin na nagpapahina sa ating bansa at pinag-iisipan, pinag-aaralan at pinagpaplanuhan ng mabuti para mabigyan ng karampatang interbensyon at solusyon. So in closing, I express once again my deepest gratitude, not only of myself, but of all your countrymen for your unwavering spirit and dedication and the pride and love that you have shown for your countrymen and for your country.
Your achievements bring honor to the nation, a nation that is truly and genuinely proud and grateful to all of you. Sa balitang nasyonal, sa investigasyon ng flood control ghost projects, isa si dating DPWH Secretary Manuel Bunawan bilang resource person. Ayon kay Senador Ping Lacson ng Senate Blue Ribbon Committee, mga wrong coordinates ang ibinigay niya. Niloko niya ang Pangulong BBM. Hindi technically, niloko niya si Pangulo. Pag mali-maling grid coordinates, siyempre, walang project doon sa grid coordinates. Mali eh. So pag inspection nitong DepDep ng AFP, ng PNP, wala makitang project, i-report nilang ghost yun. At sa ating huling balita, balitang international. Dalawang tren ang nagbanggaan sa southern Spain. Naderail ang isang tren galing ng Madrid, kaya't ito'y bumangga naman sa isang paparating na tren. 21 ang namatay sa dalawang high-speed trains sa nasabing train collision sa Espanya.